Ikinakahiya ng dalaga ang kanyang ama dahil namamasada ito ng lumang tricycle at lagi siyang hinahatid sundo sa eskwelahan. Ano kaya ang kanyang matutuklasan? Oo anak, paalis ka na pala. Hindi mo lang ako sinabihan. Teka saglit, magbibihis lang ako tapos ihahatid na kita. Wika ni Mang Jose nang makitang paalis na ang kanyang nag-iisang anak na papasok na papuntang paaralan. Wag mo na nga akong ihatid, Tay. Ayos lang naman sa akin. Maglalakad na lang ako. Malapit lang naman ang paaralan ko. Ito ang katiwiran ni Paula. Tsaka agad na lumabas sa kanilang bahay. Hindi na, delikado para sa isang dalagang katulad mo ang maglakad ng mag-isa. Hintayin mo na ako dyan. Papalit lang ako ng damit. Pawis na kasi ako eh. Sambit ng kanyang ama na talagang ikinagalit niya. Huwag na nga sabi. Bakit ba gusto niyong ihatid ako gamit yung bulok mong tricycle? Sinasadya mo ba talagang mapahiya at magmukha akong kawawa sa mga klase ko? Sigaw pa niya na labis na ikinagulat ng kanyang ama. Naku anak, gusto ko lang masigurado ang kaligtasan mo. Malumanay na sagot ni Mang Jose. Ewan ko sa'yo, simula ngayon, wag mo na akong iaangkas sa tricycle na yan. Wala na nga akong malaking baon, bulok pa ang sasakyang naghahatid sa akin. Bulyaw niya pa rito, tsaka agad nang umalis ng kanilang bahay. Hiyang-hiya ang dalagang si Paula sa tuwing siya'y ihahatid ng kanyang ama sa paaralan. Bukod kasi sa mukhang mahirap ang itsura ng kanyang ama na may maitim na balat dahil sa pagkatrabaho sa gitna ng arawan, ay bulok na bulok pa ang gamit nitong tricycle na malayong malayo sa mga mamahaling sasakyan na naghahatid sa kanyang mga kaklase. Ang totoo, wala naman ni isa sa kanyang mga kaklase ang nagmamaliit sa kanya. Sadyang gusto niya lang na itago ang katotohanan na mula siya sa mahirap na pamilya. Dahil sa kagustuhan niyang makisabay sa mga ito kahit hindi naman niya kaya. Nang araw na yon, matyaga niyang nilakad ang mahabang daan patungo sa pinapasukang paaralan. At habang naglalakad siya, nagagalit ito sa kanyang ama kung bakit ganito ang kahirap ang buhay nila. Kung nag-aral lamang si tatay, sana ay may mag-aaral rin kami sa sakyan ngayon. Inisip niyang sabi nang biglang may tumigil na isang kotse sa tabi niya. Oh, Paula, bakit ka pinaglalakad ni Mang Jose? Halika, sumakay ka na rito. Ito ang sabi ng kapitan ng kanilang barangay. Dahilan para siya'y agad nang sumakay dito. Sa totoo lang po, Kap, nahiya na kasi ako ihatid sundo ni tatay gamit ang bulok niya na tricycle. Tapat nitong sinabi sa pagbabaka sakaling maawa ito sa kanya. Naku iha, ano bang nakakaya doon? Dapat mo ngang ipagmalaki na nagagawa kang ihatid sundo ng tatay mo kahit na may pinagkakabalan din siyang ibang bagay. Alam mo bang nangungutang pa yun sa akin ng 50 pesos? Malagyan lang ng gas ang tricycle niya para maihatid ka? Kwento nito na talagang nagpalambot ng puso ng dalaga. At hanggang sa makarating siya sa paaralan, ay tulala pa rin ito sa kanyang nalaman na katotohanan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan nang natapos ang kanyang klase. Agad niyang hinanap ang kanyang ama, ngunit wala ito sa labas ng kanilang paaralan. Dahilan para siya'y labis na makaramdam ng lungkot. At pag-uwi niya, naabutan niyang malungkot na nagkakapi ang kanyang ama. Kaya naman, agad siyang lumapit dito at humingi ng tawad. Tay, pasensya ka na po ha. Pangako, simula ngayon, ipagmamalaki ko ng may masipag at maalagain akong ama. Ito ang masayang sabi ni Paula sa kanyang ama. Talaga? Ito ang pananabik na sagot ni Mang Jose. Opo, ihatid mo na ako ulit bukas ha. Hirap pala talagang maglakad ng malayo. Sagot niya na parehas nilang ikinatawa. Simula nun, hindi na nakaramdam ng kahihiyan si Paula sa tuwing ihatid siya ng kanyang ama. Pagkus nga ay nakaramdam na ng kasiyahan dahil sa amang palaging handang umalalay at sumuporta sa kanya. At ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na nga siya nakapagtapos ng pag-aaral at agad na nagsimulang magtrabaho upang makabawi sa kanyang ama. Dahil nga siya ay may kagalingan
agad siyang natanggap sa isang sikat na bangko sa Makati. Dito nagsimulang umangat ang buhay nilang mag-ama hanggang sa mapaayos na niya ang kanilang bahay at makabili na ng bagong tricycle na ngayon pinagkakitaan pa ng kanyang ama. Tuwang-tuwa ang kanyang ama sa tagumpay ni Paula. Makakaasa kang hindi kita pababayaan, Tay. Kagaya ng pag-aalaga mo sa akin noon. Para sa iyo ang lahat ng ito. Sabi niya rito, isang umaga matapos niyang ihatid ito sa sakayan ng bus.